Panghuling episode ng SHS sa buwan na ito. Nako, hindi ko alam kung maulan na o kaya maaraw pa rin at talaga ramdam pa rin natin ang init ng panahon. Ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin po tayo syempre sa paghahatid ng mga kwento mula sa ating mga solid HTV positive. Tulad na lamang syempre nina Madam, tapos si Ann at si Cassie. Ang mga pinadala po syempre sa sindakstories2008@gmail.com. Ito pong unang kwento natin guys sa lahat ng mga solid nating tigapakinig, regular or mga silent listeners at mga channel members. Itong first story po natin ay screenshot. So in-screenshot niya ito, ipinadala sa ating email bilang attachment at ito babasahin ko na lamang po siya as is. Nakikita nyo naman sa first story natin, ito from part 1 to 5 pa nga yata to. Ayan. Anyway, eto na. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. Hello sa inyo, Sir Red, at tawagin niyo na lamang po akong Madam. Napakinggan ko po yung isang comment ninyo tungkol doon sa HTV lang kami Kami na lang ang mamaliit sa sarili namin para hindi na kayo mahirapan. Naalala mo pa to? Sabi na sad po talaga ako doon sa sinabi ninyong iyon kasi sa lahat po ng podcast o kaya mga YT channel na pinapakinggan ko, sa inyo lang po talaga ako na hook at sobrang natawa kahit ayaw mo na may tumatawa kasi horror nga ito. Okay, sige na nga. Anyway, ito na po sabi niya dito. Maraming salamat na dun sa mga comment mo dito. But anyway, ito po yung kanyang pinaka-story. So, isi-share ko lamang po yung naisip ko kanina lang. Pag kaya iniisip natin yung mga entity, kunwari habang nasa shower, tapos syempre nakapikit ka, lumalabas kaya talaga sila kasi alam nilang minamanifest natin sila. So, ito na nga. Nung SHS ako sa isang school sa Manila, so senior high school po ito huwag nyo na lamang pong banggitin yung name. Subutin na lang hindi ko to ipapasama itong screenshot mo doon sa final video kung hindi nakita sana. But anyway, palagi po kasi kaming nasa CR sa 4th floor na wala talagang gumagamit. Malaki yung CR at may 6 na cubicle. Sa tapat ng mga cubicle ay may napakahaba at napakalaking salamin na sakop yung half ng room. So 3 kami magkakaibigan at sa tuwing nagsi-CR kami, hindi kasi pwedeng hindi kami magkakasama. 5 PM, saktong may event pa kasi noon sa school grounds dahil wala nga mga tao sa mga building or classrooms kaya naka-off yung mga ilaw sa hallway. Nag-ayang mag-CR yung kaibigan ko kaya sumama kaming dalawa ng isa ko pang kaibigan. So habang umaakyat kami sa hagdan papunta ng 4th floor, lahat ng hallway na madadaanan namin ay may isa lang kasi na ilaw sa bawat gitna nito. Nakaakyat na kami sa 4th floor at sa tabi ng hagdan ng CR habang pinipihit yung doorknob. Literal po talaga nakarinig kami ng tunog ng naglalakad na naka-heels. Mabagal pero palakas ng palakas at ang ibig sabihin malapit lang sa amin yung naglalakad. So nagkatinginan kaming 3 kaya nagmamadali kaming pumasok. So habang nasa loob na kami ng CR, yung kaibigan ko ay umupo sa may marmol na patungan ng gamit sa tapat ng salamin kasi mahaba yun at pwedeng patungan ng mga nagme-makeup. Yung isa ko pang kaibigan ay pumasok ng cubicle para mag-CR habang kami ay naiwan sa may tapat ng salamin. Nagtatawanan kami habang nagkikwentuhan pero biglang napahinto yung kaibigan ko sa pagtawa at tinakpan ang bibig ko. Ang sabi wag daw akong maingay at wag akong kikilos. Nanlalaki ang mga mata niya at kitang-kita ko ang kanyang panginginig. Ramdam kong nakaramdam talaga din siya ng hilakbot pero after po ng ilang segundo, nakarinig na naman ulit kami ng naglalakad ng naka-heels. Pero this time,
Nasa tapat na ng pinto ng CR. Malakas at pahinto-hinto. Bilang ako yung mas matapang sa aming tatlo, sinilip ko yung ilalim ng pinto para makita kung may tao o wala. Pero pagsilip ko ay wala naman pong sapatos at wala din pong paa. So huminga ng maluwag yung kaibigan ko na kausap ko and finally, lumabas na din yung kaibigan ko sa cubicle. So habang nagtatawanan kami dahil sa kinikwento niya yung business niya sa cubicle, sabi niya, bawal na naman tumawa dito Sir Red ha, sabi niya. Horror to. So biglang nakarinig ulit kami na naglalakad na naka-heels. At yung tunog ay nanggagaling na po mismo sa loob ng cubicle na may mga panlinis ng CR dahil yun lang po yung nakalock. Sinilip ko yung ilalim at doon nga talaga Sir Red ay may nakita akong naka-heels. Itim na heels at parang kulay asul yung balat nung naka-heels. Hindi ko na po ito kwento sa dalawa ko pang kaibigan at sabi ko sa kanila, paunahan na lang tayo sa pagbaba. Pag nauna, ililibre ko. At nagtakbuhan kami pababa dahil syempre, libre yun. So pagdating namin ng grounds, nagtatanong yung kaibigan ko na gumamit ng cubicle kung ano ang nakita ko habang may hilakbot sa kanyang mukha. Bigla siyang tumalikod sa akin at ipinakita na nabasa yung palda niya. Nagtataka nga kami kung bakit. Pero ang sabi niya, habang nagtatawanan daw kami, yung cubicle na katabi ng ginamit ko, yun yung storage ng mga panlinis. So habang ginagawa daw niya yung business niya sa loob ng cubicle, nakaramdam daw pala itong kaibigan kong ito ng hangin. Parang hangin na binuga daw po ng exhaust fan. So pagtingala daw po niya, may napakatangkad na babae at nakasilip daw sa kanya habang nakaupo sa toilet. Ngiting-ngiti daw ito, pati yung mata daw po nito'y nakangiti. Pero ang ikinatakot niya ay asul yung balat at yung hangin na dumampi daw sa kanya na animoy galing sa ibinuga ng exhaust fan ay galing daw pala sa malalalim na hininga nung figure na yun. Nagmadali na lamang daw na mag-CR yung kaibigan ko kaya nabasa yung palda niya. So nagkagulatan na lamang kaming tatlo dahil sa narinig ko sa kanya. Dahil pala kami nang nakita. Simula nga noon Sir Red ay hindi na po talaga kami bumalik sa 4th floor lalo na sa CR noon. Pasensya na at medyo napahaba ang aking kwento pero maraming salamat po talaga Sir Red sa pagbabasa ng aking story. Marami pa po akong nais ibahagi soon. Mag-thread na lang ako dito sa email. Salamat and more power sa HTV. Wag na wag niyo pong ida-down ang sarili ninyo. Kasi kayo po ang dahilan bakit maraming nagtitiwala na mag-share ng story sa inyo. Nagmamahal, Madam Nax. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Kaya pala ang bungad mo sa amin, kaya pala ang introduction mo sa amin, yun napakinggan daw niya yung comment ko mismo, ako mismo. Yung HTV lang kami, kami na lang ang mga mamaliit sa sarili. Opo, natatandaan ko ito although hindi ko na matandaan exactly kung anong episode ko nabanggit to. Pero para hindi na nga mahirapan yung mga bashers, di ba? Di kami na lang magmaliit para kapag minaliit namin ang sarili namin, wala na silang maibabato. Ganun yun. Tanggap naman namin sino nga ba kami, di ba? Kaya sa mga nagsasabi din daw na laos na daw ang HTV, ganyan. Teka, kailan ba kami sumikat? Anyway, maraming salamat po dito. And speaking, sabi ko nga sa inyo, kaya pala screenshots lahat yung pinadala sa atin at inattach po sa isang email. Thread yung tawag niya doon at sinulat niya ito parang kumaga yung katumbas ng notepad ng cellphone, doon po niya yan
itinipe. So maganda po yung pagkakasulat ni Madam at maraming salamat. Sabi niya sa totoo lang nung una ko pong napakinggan kayo, may mga ganun pa siya eh. Basta I can't wait na mas marami pa pong ganito kasi tuwang-tuwa po ako sa SHS episode, sabi niya. Salamat. So wag ka matuwa kasi bawal po yun dito. Mortal sin yun kasi horror tas tumatawa. Anyway, salamat po. Sana itong si Madam matikman na rin niya ang sarap ng kape ni Lola Trinidad. Available po ang flavor na hazelnut, may macadamia, meron pa tayong butterscotch. Ang alam ko meron pang caramel eh. So may barako kung gusto mo talaga yung nananapak talaga, di ba? Barako, para nang sa ganung gising na gising ka talaga. Yung sa mga nagtatanong ilang beses daw ba pwedeng gamitin yung steeped bag o kaya yung drip bag, alam ko dalawa kasi nag-workout pa rin naman sa akin yung dalawa. Kapag oo. Pwede pa naman, pero wag mo naman sanang pag nagamit mo na ng 2 beses, tapon mo naman na, wag mo naman nang i-treasure. Baka naman nilagay mo pa sa frame. Nilagay mo pa sa, di ba? Pina-picture frame mo pa. Marami kaya sa ref, hindi na yun, wala nang lasa yun. Ganun yun. At saka talagang organic po yan. Don't panic, it's organic. Salamat sa lahat ng mga recent purchases po natin ng ating kape ni Lola Trinidad. At syempre, ganun na rin sa lahat po ng mga, alam mo yun, tumitikim ng iba pa mga flavors natin. Maraming salamat po. Second story na po tayo at ito naman ay galing na sa ating sender sa email. Siya daw po si Ann at sabi niya sa tuwing siya po'y graveyard shift, lagi daw pong tayo ang kanyang pinakikinggan. Ang kanyang ibabahagi naman ay experience daw po niya bago mamatay ang lola ng kapitbahay daw po nila. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Sobrang close po kasi namin yung family po nila, kaya madalas ay doon po kami naglalaro din sa bahay nila. One time po nang inutusan ako ni Ate Karen na anak ng may-ari ng bahay at sabi niya, kunin ko daw po sa taas nila yung bote at lampin ng anak niya dahil nandun naman daw po si Inang, who is yung lola nila. Nung paakyat po ako, naririnig ko po na si Inang ay parang may kinakausap. Para nga po siyang may pinapagalitan dahil talagang pabagsak at ramdam mo yung inis sa kanyang pagsasalita. Ang nadidinig ko nga din po kung bakit siya nagagalit ay maingay daw. Ang eksakto talaga Sir Red na naaalala kong sinabi niya ni Lola ay, umalis nga kayo dyan. Bumaba nga kayo doon. Ang gugulo ninyo. Silip kayo ng silip dyan sa butas. Wala namang tao dyan sa kabila. Kaya pag akyat ko po noon Sir Red, nagulat ako dahil wala naman pong tao na kasama si Inang. Kaya ang tanong ko, Nang, sino pong kausap nyo? At sabi ni Inang, yung 3 bata daw na takbo at ang ingay. Agad ay tinindigan ako ng balahibo Sir Red. Kinuha ko na lang agad yung bote at lampi na ipinapakuha sa akin at agad akong bumaba. Take note lamang po, tanghaling tapat ng maganap ito. Kinagabihan, nakwento sa amin ni Ate Karen na habang nakaupo siya sa baba at nagpapadede, napatingin daw po siya sa nakapatay na TV. At saktong pag-angat niya ng tingin, nakita daw po niya na may 3 bata na nakapaikot sa kanya at nakatingin din po sa kanya sa TV. So reflection, in other words. Napatayo daw po siya noon at pumunta sa katabing bahay nila na bahay din ng kapatid niya. And then kinabukasan, nagulat na lamang po kaming lahat dahil inatake si Inang sa puso at patay na. Doon po namin naisip na hindi kaya't mga sundo yung nakita ni Inang na kanya ding pinapagalitan kahapon. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ayan, tulad ng mga sinasabi kasi natin before sa mga episode natin dito sa SHS,
Hindi naman kasi talaga yung sundo kasi ang laging, alam mo yung lagi natin naiisip yung may karet, yung di ba naka-hoodie na itim, bungo na yung ulo, di ba ganon. Kasi ganon yung pinoproject palagi sa atin ng mga stories from the books, from the audio narration, from the TV series, from movies. Ganon kasi eh. Pero kasi sa mga nababasa namin at base na rin sa mga information at details na nalalaman namin mula doon sa mga paranormal, ito kasi mga sundo-sundo na ito eh. All forms pwede daw po nilang gamitin. Pwedeng katulad nga itong nasa story na ito, bata. Meron din daw po kasi yung minsan, di ba, yung mga kaanak, itsura din ng mga kaanak din nung mismong mamamatay na, parang ganon. Minsan nga din daw po numbers ang nakikita, di ba? Kaya kung halimbawa kayo din ay meron din mas malalim na kaalaman tungkol sa mga sundo, tungkol sa mga ganito, mga final moments, mga di ba? Or may pag-aaral tungkol sa mga life after death kung meron man, pwede nyo po yung i-comment para para maging masiglaman lang yung ating comment section at nang sa ganun makapagpalitan tayo ng ideas dyan. Dahil hindi naman po lahat alam ko. Pero kasi ito lang basic lang, kumbaga parang icing lang sa cupcake ni Kim Chiu. Itong binabanggit ko sa inyo, di ba? Kasi yun, ang pinaka-common, yun nga yung parang mga dati mong kaanak na una nang yumao, una nang namatay. Sila daw yung mga nagsisilbi ng sundo sa isa pang kamag-anak mo na yayao na. Parang ganon. Kasi may mga instances na magugulat ka na lang, tinatawag niya yung pangalan. Tinatawag niya yung ngalan nung mismong namatay na kamag-anak ninyo. Which is, sabi nga nila, hindi daw ito brought by hallucinations or kung ano. Totoong nakikita nila yun. Diba? Unless gusto mo munang subukan. Ikaw muna, di ba? But anyway, maraming salamat po syempre sa nagbahagi ng kwentong ito. Kaya ito pong si Ann. Ayan, kung meron ka pang iba pang mga kwentong katulad nito, send mo na rin yan sa ating SHS email, sindakstories2008@gmail.com. Last story na. Mula naman po ito kay Cassie. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hello sa inyo mga subscribers, and katulad po ng mga nakikinig sa inyo, avid fan po ako ng channel na ito. Paborito ko po kayo bilang pastime. Kaya pag naglilinis ako tuwing umaga o kaya kapag matutulog na sa gabi, nakikinig na lang po ako sa inyong stories. So tawagin nyo na lamang po akong Cassie. This story of mine ay tungkol po sa aking eskwelahang pinasukan. Tiga Davao po ako, and this specific school is known for being one of the best medical schools in the city. It's also one of the oldest schools. Kaya yung mga building dito ay very eerie. Especially kapag mag-aalas 5 na at talagang takip silim. Napakadilim na ng corridor at lalong-lalo na yung mga hallway ay ang creepy tignan. Marami na rin po akong nadidinig ng mga horror experiences ng mga seniors namin, lalo na sa 5th to 6th floor since naroroon daw po yung mga cadaver rooms. So yung actual experience ko was at 6:30 a.m. Maaga po kasi akong pumapasok dahil malayo yung bahay sa school at para na rin makaiwas sa traffic. So literal na 6:30 ay naroroon na po ako sa eskwelahan. Sa school na rin po ako nagbe-breakfast, and after po mag-breakfast ay nagtutoothbrush ako sa 3rd floor na CR namin. Hindi po ako matatakutin at syempre ang aga-aga pa naman kasi nun para matakot. So habang nagtutoothbrush po ako, meron po ako nadinig na naghaham. Yung tune po niya was very soothing. Inaantok pa rin talaga ako noon kasi ang aga pa, kaya nahahalina at para kong hiniheli nung tune na yun. Yung CR ay meron pong 5 cubicles at sa 3rd cubicle ay para sa janitress. So doon nakalagay yung mga gamit niyang panlinis at minsan doon rin siya umuupo kapag nagpapahinga. Napakabait naman din yung ating janitress namin, and we talk to her a lot since napaka-friendly at talkative din naman siya.
kaya niya makipagsabayan sa mga kwento ng estudyante. So I tried to call her para i-greet sana ng good morning. Kaya sabi ko lang, "Ate," pero wala pong sumagot. And out of curiosity, dahan-dahan akong yumuko para silipin sa ilalim ng pinto yung cubicle kung saan makikita ang paa kung may tao nga ba akong kasama. And to my surprise, wala po akong kasama. Hindi din talaga ako madaling matakot sa ganun, pero nung oras na iyon, agad akong napabangon talaga. Yung ham na naririnig ko ay bigla ding lumakas na parang kasama ko lang siya sa CR. Dahil doon, dinali-dali ko na po na natapusin ang aking pagtutoothbrush at bumalik na sa school. Yun lang naman po, Sir Red, yung aking karanasan. Salamat sa pagbabasa and more power po sa inyong stories. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Marami din pong salamat dito kay Cassie at sana sa oras na umiere ang kwentong ito sa mga senders natin ay nasasabayan nyo rin po't napapakinggan as in ng live para na sa ganon ay alam nyo yun, total kasi nagbibigay naman po ng notice si Admin Clay sa inyo kung kailan ma-feature. Sana nasasabayan nyo yung mismong premiere. Kung hindi man, pwede naman pong team replay. Salamat po dito. Nagkaroon ako ng idea tungkol dito sa one of the best medical schools in the city sa Davao. Alam nyo na yan. Wag nyo nang i-research. Alam na yan. Kaya yun. At yun na rin, marami na rin tayo. Meron na rin po tayong isang entry dati sa voice message natin ng SHS Halloween na nagkwento rin ng tungkol dito medical student siya na yung tungkol din sa cadaver room din nila na parang kung bakit ganyan naman siya, parang nakita niya na parang bigla daw bumangon. Kung niya natatandaan, may kwentong ganun dito nun So sana ay mabalikan niyo yung SHS Halloween specials, okay? Pero kahit wala man pong Halloween special na may mga voice messages katulad niya, pwede at welcome na welcome po kayo magpadala sa amin ng inyong mga voice mails. Okay, na kung saan ay pwede kayo makapag-record gamit ang inyong cellphone na may audio recorder. Make sure lang po na talagang tahimik ang inyong buong paligid at nang sa ganun mangibabaw po yung boses ninyo. Galingan nyo na lang guys yung pag-narrate. Galingan nyo na lang po syempre. No pressure naman. Hindi ko naman sinabi kailangan level ni ganito, level ni ganyan. Yung galingan nyo lang na maikwento sa amin kasi gusto kong ako naman yung makikinig ng mga story ninyo. Gusto ko ako naman din yung parang listener naman. Diba? Baliktad naman muna tayo, diba? Actually, may mga voice mails po tayo natatanggap. May mga hindi pa po tayo talaga na-air pero alam ko po yung iba dito ay balak na rin po ng ating mga editor na ilagay na lang din po sa podcast pero may mangilan-ngilan na ilalagay naman din po dito sa ating SHS. Hindi pa nga lang po nahahanap kung ano yung pwedeng maganda. Si Ashboy Bad Trip, alam ko nag-voice message siya sa atin before. Pero hindi pa siya na-i-insert ata kasi ang dami pa po talaga nag-voice message. Right after po ng SHS Halloween natin noong 2022, ang dami kasi nagdagsaan yung voice messages, hindi na natin naisama sa final cut. So marami po talaga. Alam ko yung ibang umere na sa podcast, si Ashboy Bad Trip, pakihintay lang po. Alam ko nag-ere na rin yung iyong story sa Sindak. Hindi ka lang ata na na message or na notify kasi parang wala yung nakalimutan ni Admin Clay na sobrang dami din kasi ina-update at gano'n din. Speaking, ang update din natin, marami pa rin po tayong ipapalabas. Marami pa rin po tayo syempre ipapadinig sa inyong mga kwento, lalong-lalo na yung mga case series natin na akda syempre ng ating Uragon na kaibigan, syempre si Sir Ray Santua. Maraming salamat sa inyo, sir, at kinumpleto ninyo itong ating case series. Hindi lang po sina The Case of Andrea Miller, hindi lamang po sila. Marami pa pong case series tayong ipapalabas, abangan nyo na lamang. At itong case series na binabanggit ko po sa inyo ay karugtong po ito ni na Mary Kate Olivar, Andrea Miller, Belinda Santo Domingo. So sana po ay masusundan mo muna o pakinggan nyo muna just in case baguhan ka lang dito. Nire-recommend ko po itong The Case of Mary Kate Olivar. Alam ko
full episode na ito. Same through with the case of Andrea Miller and the case of Belinda Santo Domingo. Ganun na rin yung Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House. Naka full episode na yan. Yung ating Mateo Lloron Chodoro. At lalo na yung recent natin na Ang Bayang Naglaho. Naka full episode na po lahat yan. So sana'y nasusundan ninyo para nang sa ganun ay mas marami pa po tayo syempre ipapalabas na ganito. At ganun na rin sa pag-share ninyo ng ating mga stories. Salamat po kung kayo po isa sa mga gumagawa nito. At marami pa po tayo sanang mahikayat na makinig po ng channel na ito habang naririto pa po kami. Pag road to 200k subscribers, sana po maabot na natin yan within this year. Tulungan nyo na lang po kami at pag na-reach po natin yan, tama na. Okay na to. Uwi na. Maraming salamat po sa inyo sa paikinig. Keep those emails and stories coming in sa sindakstories2008@gmail.com. Kung meron pang GY Jones mula sa Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House at yung Ang Bayang Naglaho, meron po tayo. Abangan nyo na lang. May Draven Black pa ba tayo? Mga Gabi ng Lagim katulad nyan. Abangan nyo na lang ang Season 5 natin, Aswang Anthology ni Draven Black. Napakinggan nyo na ba? Kung hindi pa, pakinggan nyo na po at habang naririyan pa yung playlist natin. Okay? Maraming salamat. Sa mga nais pong makinig ng ating 24/7 na Unli Kwentuhan, Unli Takutan, wala po muna yung Hilakbot 24/7. Nire-recommend po muna namin sa inyo ang Pinoy Horror Radio na nag-i-air po sa pamamagitan ng radio.org.ph. Same kung saan din po umi-air ng 24/7 non-stop na musikahan at asaran, tawanan, entertainment talaga syempre para sa ating online music station. Meron po tayo dyan, Red FM Philippines. Visit na rin po, bisitahin nyo na rin po ang ating website, redfmph.weebly.com, spelled as WEEBLY.com. So makikita nyo na dun yung mga links nitong mga binabanggit natin. Okay, ganoon na rin yung Kape ni Lola Trinidad Facebook page at paluguin nyo na rin po syempre yung pag-like sa ating mga syempre sa ating Facebook page na Hilakbot at ganoon na rin yung pag-subscribe sa ating mga brother YouTube channel, ang Hilakbot Haunted History, ang ating Sindak Short Stories, ang ating Red Diaries Tagalog Love Stories at syempre pa yung Pulang Likido Animated Horror Stories. Sa puntong ito, alam ko ang naipalabas na po natin yung Itim na Manika. And sana po magkaroon pa po kami ng budget para maipalabas pa namin yung iba at nang sa ganun ay magkagawa pa po kami ng iba pang animated story o horror story dito po syempre sa ating Pulang Likido Animated Horror Stories. Okay? Salamat sa pagkapit sa matigas at paghimas sa madulas at sa lahat ng mga nakarating at syempre pa yung mga umabot sa puntong ito ng pinakadulo ng ating SHS episode. Opo, daldalan po talaga ito. Ganun po talaga yung format niya. Ako po si Red, tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. I love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.